everyone, good morning. Our Bible verse for today is all about 1 Timothy 2:5. Sabi dito, "For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus." So sa Tagalog, sinasabi dito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga taong si Kristo. So, ang topic natin for today is patungkol sa tinatawag na mediator. Ano ba ang mediator? Ang mediator is someone who stands between two parties in conflict to bring reconciliations in Christian's faith. Jesus is the perfect mediator between a holy God and a sinful humanity because of our sin. We cannot approach God on our own, but through His sinless life, atoning death, and victorious resurrection, Jesus bridged the gap, making peace by His blood. He not only provides access to God, but He continually intercedes for us, securing our relationship with the Father. Without Jesus as our mediator, we would remain alienated and condemned. So, kung sa tao, meron tayong buhay ng tao. May mga nakakasalamuha tayo na pakaramdam natin hindi natin makakasundo talaga yung tao na yung kahit anong gawin natin. But between God the Father and the people, sinners, talagang hindi magkakasundo yan. But because the blood of Jesus Christ at the unsinful godliness of Jesus Christ, naging mediator siya para makasundo natin yung magkaroon ng connection, ng relationship with God the Father. So, yung teaching natin for today is Jesus is the one and only mediator. Napaka-imposible talaga na makasundo natin ng Diyos Ama dahil sa kasalanan na meron tayo. Kaya napakahalaga at importante na may namamagitan sa atin at sa Ama. Ang ating mediator ay si Jesus Christ, anak ng Diyos Ama. Jesus is the one who only mediator. Walang tao ang makakapaglapit sa atin. Kahit sino pa yung tao na yun, kahit gaano pa siya kayaman o gaano pa kabait yung tao na yun, walang makakapaglapit sa atin sa Diyos Ama. Ang tanging makakapaglapit sa atin sa Kanya ay si Jesus, the ultimate mediator that we have. And nagpapasalamat tayo because of the Son of God, because of His blood, nagkaroon ng resurrection, nagkaroon ng reconnect with God and the man. So, Jesus is the ultimate, also the peacemaker, na di na tayo nahatulan, and we have peace with God. Kahit sinong tao pwede mong makaaway, wag lang ang Diyos, kasi wala tayong laban sa Kanya. Salamat kasi meron tayo na Kristo na nagmahal sa atin, nagmalasakit sa atin at umibig sa atin. Namatay dun sa cross, sa Kalbaryo, at sumalo ng ating mga kasalanan. So, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ay napatawad na. At now, we have peace with God and people. Jesus is the Prince of Peace. Ang mission niya ay ipakalat
yung Great Commission sa isang katauhan. At gusto rin ng Panginoon na tayo ay maging peacemaker katulad niya. So bilang anak ng Diyos, tayo ay dapat peacemaker. So kung meron man makakalala tayo na merong alitan, away, dapat tayo yung maging mediator between them para magkaroon ng ayusan at ng peace. Itigil na yung pagsulsol, itigil na yung pagiging chismosa, itigil na yung magiging mediator ka para mag-aaway yung dalawang parties. So bilang Christian, dapat tayo ay makilala na tagapayapa. Meron tayo na dapat initiative na ayusin yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Hidwaan, mga hidwaan. At yung Panginoon natin, si Jesus Christ, is the great mediator. Gusto na tayo din as created like Christ, it's maging mediator din tayo. Jesus Christ is nireconcile tayo, ibinalik tayo sa Diyos Ama. So, ganun din dapat ang gawin natin sa iba. Dapat, ang goal natin, magkaroon tayo ng mapayapang relationship sa lahat. Let us proclaim Jesus as our soul mediator. So, na maisagawa natin na magkaroon tayo ng reconciliation bilang tagapamagitan din at bilang Kristiyano sa ibang tao. Let us promote peace and reconciliation. Dapat di tayo nagiging dahilan ng pag-aaway or hindi tayo nakikipag-away palagi. So let us have an instinct na ayusin at magkaroon ng kapayapaan sa paligid natin. Kahit nga sa relationship hindi magiging maayos yung relationship kapag hindi centered si God ng relationship. Magiging magulo, magiging masalamuot. So, ang dapat mag-focus tayo sa mga bagay-bagay. Live at peace with everyone. So, dapat kahit yung mga parte ng church na Christian, dapat hindi nag-aaway-away. Kung meron nag-aaway sa building, sa work, dapat let's be the mediator para maayos yung mga bagay-bagay na yun. Na tayo mismo nag-aayos ng problema na kung anong meron tayo. So, application sa life natin, let us proclaim Jesus as soul mediator, promote peace and reconciliation, pray for our own Christian court, the care, Christian arbitrations for reconciliations and equity. So, I want to share this simple prayer to you. Lord Jesus, thank you for being my mediator. When I was far from God, you came near and made a way through the cross. You are the bridge that connects me to the Father. And I stand in awe of your grace. Thank you for that. I don't need to be fear of the rejection because you represent perfectly. Help me to approach God boldly, not because of who I am, but because of what I have done. Deepen my confidence in your intercessions and let my life reflect the peace I have through you. In your precious name I pray. Amen. Thank you everyone and God.